Sa gitna ng nalalapit na paggunita sa 1986 EDSA People Power Revolution, sinabay ng ilang grupo ang kanilang panawagan kontra charter change. Saksi si June Veneracion. Hindi lang paggunita sa People Power ang panawagan ng ilan sa mga dumulo sa misa sa EDSA Shrine kanina. Anila, mahalagang huwag malimot ang taong bayan sa pamana ng EDSA na napapaloob sa 1987 Constitution. Kaya gano'n na lang ang kanilang pagtutol sa panukalang charter change. When you claim, you celebrate, and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama doon yung Constitution. At yung pananagutan at yung commitment na depensahan ito. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong Chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Ito ay isang legacy na kailangan i-cherish at ma-defend ng mga Pilipino laban sa current distortion ng history at doon sa mga gustong i-repeat ang catastrophic era sa ating bansa. Women say no to Chacha! Kontra Chacha rin ang mga nagtipon sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Iba raw dapat ang pagtuunan ng gobyerno. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan sa kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, pagwawakas ng kontraktualisasyon. Sa linggo, mismong EDSA People Power Revolution Anniversary, mas malaking rally ang gaganapin sa Ayala Avenue. Tampok ang countdown sa mismong araw ng pag-alis sa bansa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 38 taon ang lumipas mula nang mapuno ang bahagi na ito ng EDSA ng mga Pilipinong nanindigan laban sa Marcos administration. Napabagsak ang military rule, naibalik ang demokrasya. Pero paglipas ng panahon, dahan-dahan nang nawawala sa isipan ng mga Pilipino ang makasaysayang pangyayari noong 1986. Batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research noong 2020, mahigit 65% ng populasyon ng Pilipinas sanggol pa lang o di kaya hindi pa naipapanganak noong EDSA People Power. Base yan sa datos 4 na taon na nakararaan. Kaya posibleng mas marami pa ang nakakaalam lang sa People Power sa pamamagitan ng mga nababasa, napapanood at napapakinggan nila. Tinanong namin ang ilang kabataan, anong naaalala nyo sa People Power? Ang isa sa pinakamalaking naging kontribusyon ng EDSA People Power ay yung magkaroon po ng lakas ng loob yung ating mga kababayang Pilipino na lumaban sa hindi tamang pamamalakad ng ating gobyerno. Pag narinig mo yung EDSA People Power Revolution, ano naiisip mo? Walang pasok, sir. Holiday? Yes, sir. Holiday, sir. Kaya para maipaalala sa mga kabataan ang halaga ng mga historical events gaya ng People Power, sabi ng Teachers Dignity Coalition, dapat itong isama sa high school curriculum. Sa ngayon kasi, sa elementary na lang itinuturo ang history. Yung eskwelahan pa rin, ang pinaka mabisa na tool para dito sa history, para sa pagtutunan ng kasaysayan. Di tulad ng nakarang taon, hindi idineklara ng Malacanang bilang holiday ngayong taon ang February 25. Ang sabi ng Office of the President noong Oktubre, araw ng linggo kasi tumapat ang anibersaryo at may maliit na epekto lang daw ang pagdeklara nito bilang special non-working holiday dahil nataon ito sa araw ng pahinga ng karamihan sa mga trabahador. Gayunman, nananatili daw ang kanilang respeto sa komemorasyon ng EDSA People Power Revolution. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.